Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Para sa Bayan. Pahayag ito ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sabi niya, may demolition job umano laban kay dating Speaker Romualdez. Okay. Naniniwala si House Deputy Speaker Representative Ronnie Puno na mayroon umanong nagtatangkang sirain ang reputasyon ni dating Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng isang demolition job. Wow! Kinestyon ni Puno ang mga aligasyon tungkol sa umano'y overpriced at ghost farm-to-market road projects sa Eastern Visayas na nasasakupan ni Romualdez. Okay, ang alam ko nito, ang nagbulgar nito si Senator Erwin Gatchalian. Maraming nadidiskubrihan ni Senator Gatchalian eh. Siya ang Finance Committee Chairman ngayon. Yung mga anong tawag doon? Unfinished or ghost military barracks and training facilities na hindi tinatapos ng DPWH. Gatchalian yan. Itong farm-to-market roads na ghost or wala, Gatchalian pa rin yan. So ano ba? Kung may nadiscovery ka sa na hindi nagawa, demolition job na ba kagad? Ano ba naman? Kaya nga yung Blue Ribbon Committee hearing, ang nabasa kong post, ihihinto daw muna ang flood control anomaly hearing kay imbestigahan naman ang mga flood farm to market road na mga what's this? Mga ghost projects. Eastern Visayas yan ha. Ay nako. Naniniwala si Puno na posibleng sinisiraan si Romualdez. Tumawa na lang tayo. Sinisiraan si Romualdez upang siya lamang ang maging sentro ng atensyon habang ang iba ay nakakatakas sa pananagutan. O sinong nakatakas? Saldico. Sinong amo ni Saldico? Tanong natin kay Congressman Puno. Sino ang nakatakas na nandyan ngayon sa Europa? Sabi niya, there is scapegoating that is going on. Nagtuturuan and then people are pointing to other people so that they will be able to escape their responsibility. Ano ba yan? So, mambabatas, sinabing may gusto umanong manira sa reputasyon ni dating Speaker Romualdez. Ano ba ang reputasyon ni Speaker Romualdez? Yan ang tanong. Anong reputasyon niya? Sabi niya, hindi ako nagnakaw. Wala akong ginawa niyan. Bilyonaryo na ako bago akong naging Speaker of the House. Totoo naman talaga, bilyonaryo. Hindi niya na kailangan ng pera ng taong bayan dahil mayaman na siya. Hindi daw siya, wala siyang kinalaman sa construction. Wala siyang negosyo. Mining lang daw sa kanya. Speaking of mining, ano yung unang investment ng Maharlika Investment Fund? Sino ang author ng Maharlika Investment Law? Di ba siya? Tapos ang unang investment, ilang bilyones yun? Mining. Ano yun? Coincidence? Tanong lang. Okay. Tignan natin people who reacted. Sana itong mga staff ng kongresista, meron ding tagatingin itong netizens reaction sa mga pinagsasabi nila. People who reacted. 20,000 people who reacted sa sinabing ito ng Deputy Speaker Puno. 16,000 tumatawa, 3,300 ang galit sa kanya. That's 99%. 632 lang ang nag-like sa kanyang sinabi. So,
Sana naman, magising kayo, pakiramdaman nyo naman ang pulso ng taong bayan. Magbasa tayo sa mga comments. Nelson Geres Kawili, himod, puwet ka talaga kay Tambaluslos. Joy Lasso, sira na daan, sira na kaagad. Meron pa bang proteksyonan kung sira na kaagad? Angelita Mananes, demonyo ang mga magnanakaw galing sa flood control. Bakit mo pinagtatanggol ang mga buhaya? Alan Guido Milan, the speaker of the speaker that never speaks. O parang siya ng wala na si dating Congressman Barbers, ano? Hindi na siyang spokesperson ni Romualdez dahil hindi naman siya speaker. O ang speaker niya ngayon, ang spokesperson, ito na ata si Congressman Ronnie Puno. Dindo Fantalinan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Cyber Dave, birds of the same feather flocks together. Dory Lantiksi, hoy tanda, malapit ka na sa hukay, gumawa ka ng tama. Ayun, nakarinig tuloy. Felisa Flores, veteranong mambabatas na tumandang kurakot na mukhang pera. Pony Alcaraz, wala na siyang reputasyon. Flor Aguilar, matagal nang sira. Baka hindi lang po kayo tinatablan. We need justice. Ibalik ang pera ng taong bayan. Long, alam mo kung bakit nila prinoprotektan yan mga congressman kasi halos lahat sila nakinabang. So anyway, karapatan naman yun ng Congressman Puno na protektahan, depensahan ang gusto niyang depensahan. But tayo namang taong bayan, karapatan din nating maniwala o hindi. Lumalabas, 99% hindi naniniwala itong sinasabi ng Congressman Puno na ito. Anyway, ngayong araw na ito, mag-attend daw si dating Speaker Romualdez sa ICI hearing as resource person. But hindi naman natin malalaman ano ang sasabihin niya doon dahil private hearing. Ano ba yan? Kalokohan ang ICI hearing nga ayaw ipakita sa taong bayan. Wala kaming tiwala kahit anumang resulta ng inyong ICI hearing. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na ako rin diri sa kape ni Bae Paganan. Nag-abuno sila, nagtinabanga sa pag-abuno. Mag-spray na pod kay naman og abuno. So kani nga kape tag 25 ang isa ka punuan ani. O 29 na ni sila ka pamilya ang nakatanom. Yan ni Bae Paganan. So ang 29 ka pamilya so nagkabato 14,550 na seedling. So dagan na gid ang yang sanga. Nagduha na ni kabulan nga kape. So nindot gid kaayo kay dagan na yang sanga. So salamat gid kay sa Ginoo. Nindot kay ang turok sa kape.
So salamat kay sa Ginoo og sa nag-sponsor og ilabi na sa nagatanaw sa video. Og yan ni Bai Paganan nga kape.